libre na. 1+3. Isang bayad, apat ang tao. Mr. President, good morning po. Hello po. Narinig nyo? Ang sabi, 1+3, isang bayad, 3 sasakay. Ang mga senador na ayaw sa impeachment. Pasok. Ang pagpapaliban sa presentation ng articles of impeachment sa June 11, umaasa si Representative Lawrence Defensor na matutuloy pa rin sa July 30 ang Asa ka pa? Ha? Matutuloy pa sa June 13? Wow. Ales, na sa tingin ko, may nangyayari. Sa tingin ko, meron na ganyang usapin that kinoconsider na nila yan to kill the impeachment trial. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano meron? Booking. Binuking na ho ng pinsan itong si Bungit-ngit. Ni Alfred Mades. Mayor ng Leyte. Naku, nagka-booking. Ano kaya? Naglalaglagan na ba? O talagang meron na talagang problema ang magsasanpit na ito. Ano yung balita na ito? Ito ay ayon kay Showbiz Chikadoro 2.0. At ito, Jinggoy. Kanino? Napikon. Kanino napikon? Tulpo pikon kay pinagtawanan daw ang new. Bakit? Ba't kayo mapipikon? Talaga nung katawa-tawa naman talaga. Kung maririnig niyo yung balita na ito, sigurado, tatawa rin kayo. Dahil bakit? Ang bilis ng promotion ng mama. Ni hire, ang bilis. From 2-star, from 2-star, ang bilis ng jump, no? Within, wala pang isang taon. Promotion from the top na leadership dyan sa pamunuan ng kalespuhan. Ano ito? Pero nakalike ka na ba? Siyempre, i-like mo muna. Samahan mo ng share, subscribe at i-bell all nyo para meron ka natatanggap na notification. Eto na. Simulan na natin ha. At mamaya, yung pahayag ni Bibi Sara, pakinggan natin. At sabay-sabay tayong magsalita na you're the next president of the Philippines. Yun ang tama. Eto, simulan natin to. Ni Pangulong Bongbong Marcos ang muling pagpapaayos ng EDSA sa June 13, isang plano na nakatagpo ng magkakasunod na pagkaantala sa nakalipas na ilang buwan. Sa isang pagkakataong panayam ngayong June 1, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na inutusan ng Pangulo ang mga pampublikong gawain at mga highway at mga departamento ng transportasyon gayon din ang Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, na gumawa ng plano na magpapabilis sa mga gawaing rehabilitasyon. Sabi nga niya, kung kaya ng 6 na buwan gawin nating 6 na buwan na lang, aniya pa. Nauna nang sinabi ng DPWH na ang buong rehabilitasyon sa EDSA ay tatagal hanggang 2027. Nang tanungin kung bakit ipinagpaliban ng Pangulo ang target na June 13, sinabi ni Dizon na pinakinggan daw ni Marcos ang mga alalahanin ng mga residente sa Metro Manila na maaapektuhan ng 2 taong overhaul. Nakinig siya sa mga eksperto na nagsabi sa kanya na may mas mahusay na paraan at mga bagong teknolohiya na magpapabilis ng rehabilitasyon. Totoo ba ito? Baka naman ang hinayang sa kwarta, pera o kahon. Anak ng bugi naman, dahil sa paggaganyan nyo, pinagulo nyo na lang ang sistema na naman. Ano nangyari? Pati motor ngayon nagka-traffic. Tapos hindi naman pala matutuloy. Eto, kung gusto nyo baguhin, rehabilitation, kaya naman yan eh. Hindi ng 2 taon. Kaya yan kung gugustuhin nyo. Sa ibang bansa, pag meron ganyang project, kahit nga sinkhole within 24 hours lang eh. Sipin nyo, kaya naman eh. Kung yung utak nyo ay talagang servisyon totoo, gagawan at gagawan nyo ng peraan yan. Pero, kung papaganahin at gusto nyo, pera-pera, talagang tatagal. Bakit? Nagmula sa namuno, doon sa mga alipores, sa mga drobo, sa kontraktor na, kinuntraktor pa. Sipin nyo. Sige, sa Japan, nagkaroon ng sinkhole. Within 24 hours, ayos. Sa New Zealand, yung mga kalsada na baku-baku. Saglit lang yan. Oras lang. Sipin nyo.
Kung gusto yung manungkulan na maayos, ganun ang gawin nyo. Pinuri ng ilang senador ang utos ng Pangulo. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator J.V. Ejercito na kailangan ng isang honest-to-goodness economic benefit assessment para sa proyektong ito. Ito ang dahilan kung bakit mariin kong iminumungkahi na ang kabuuang rehabilitasyon ng EDSA ay ipagpaliban hanggang ang North-South Commuter Line at ang Metro Manila Subway System ay ganap na gumagana. Dito, mapapansin nyo, mga kasama, ang nakakabuwisit dito, saglit lang ha, at tago lang tayo. Ang nakakabuwisit lang dito, lahat ng galawan mo dito pagdating sa kalsada, kung gusto mo pabilis, bayad. Bayad, expressway, skyway, bayad, lahat bayad. Sa ibang bansa, wala. 'Di ba? Malalaki ang motorway, walang bayad, libre. Kaya walang traffic eh. Eh kung pagagamit nila sa taong bayan yan, na walang bayad, eh gagaan. Eh yung iba kasi siyempre iniisip, "Uy, gastos." Puro gastos na lang sa mga kalsada. Ang nagtataka tayo, bakit ang gobyerno pinayagan yung gano'n? Sarili mong bayan, sarili mong lupa, mga kontraktor, ang mga banyaga ang nagpapatakbo, nagpapalakad. Pinunuhunan ng ibang bansa. Tapos, sila nakikinabang. Ewan ko kung ilang taon ang term ng mga ganyang bagay. Isipin nyo ha. O sige, yung mga nag-abroad ho dito, yung mga nag-migrate na dyan sa ibang bansa, ang laki ng pagkakaiba, di ba? Expressway dito, skyway dito, bayad. Sa Hong Kong, wala hong bayad. Libre lahat. Papasok ka ng motorway ng Hong Kong, walang bayad. Di ba? Sa kagandahan, disiplinado. O, kagaya sa Australia, pag nasa town ka, hindi ka pwede magpatakbo ng napakabilis. 50 lang ang pinaka-maximum mo. Pag nasa motorway ka, yun, 100. Pero, 100 ka lang. Pero depende sa lugar. Kung may 120, may 100, yung top speed nyo. Dahil pag lumagpas ka doon, sigurado, ticket ka. Dapat ganun. Mag-invest kayo sa mga techie equipment, kagaya ng mga camera, ganun. Pero, siyempre, yung camera ang magdi-decide nun, hindi yung tao. Baka mamaya kasi manipulahin ng tao. Kawawa naman yung mahuhuli. Ayun na, iba na tayo. Hindi kasi ito, pag-uusap ito. Kung gusto nilang ayusin ang Pilipinas sa bansa, iwasan nila pangurakot. Yun lang. Oo. Eh, talaga naman. Di ba? Tuloy. Iniwala ako na ang mga ito ay magsisilbing mahusay na alternatibo sa mga pribadong sasakyan, na ginagawang mas hindi nakakagambala sa publiko ang malaking scale na rehabilitasyon, aniya pa. Sinuportahan din ni Senator Grace Poe ang pagpapaliban, at sinabing kailangan pang magsagawa ng konsultasyon sa mga stakeholder para sa mga plano sa rehabilitasyon. Baka walang mamumuhunan. Baka wala pang mautang. Iyon ang sabi ni Aling Ledesma. Di ba? Isipin niyo mga kasama, baka nga, kailangan pa muna mangutang para masimulan ang rehabilitasyon. O kaya naman, ito lang ang siste dyan, sabi ni Aling Lorraine. Sabi niya, baka nanghihinayang doon sa panggagamitin ng pangrehabilitasyon at gusto ibulsa na. Aling Lorraine naman, ang harsh mo. Baka totoo nga. Yun ang sabi ni Aling Lorraine. Isipin niyo mga kasama, di ba, kung plano. Naka-ready na nga yung tao, yung mga taong bayan eh. Kasi, nakapokus na sila na traffic, sandamakmak na traffic. Pero, grabe naman yung 2 years. Mag-rehabilitate ka na kakarampot na tulay, 2 years haabutin. Mantakin niyo. Ayun ang sabi sa video. Di ba? Eto. Jinggoy versus Mon. Nako, ano kaya ito? Pikon kay BP Sara. Bakit kayo napipikon? Baka naiingit kayo kay BP Sara. Ito, may mga nababanggit na pangalan dito eh. Dahil kayo, hindi nyo magawa yung ginagawa ni BP Sara. Pinapaligiran siya ng napakaraming tao. Kayo, mantakin nyo pumunta sa tren. Kasabwat pa yung mga kumakamay.
Si BP Sara talagang dinudumog. Ah, 'di ba? Napanood niyo ba 'yung sa tren? Nasaan ba 'yun? Hanapin natin, para maganda-ganda. Oo, kasi nakakatawa mga kasama. Oo, pumunta, nagpa-pogi, sumakay ng tren, wala man lang napakaraming taong, dumudumog sa kanya, 'di ba? Samantalang si BP Sara kahit saan mo papuntahin, saglit lang ho, kahit saan mo papunta si BP Sara, talagang pinagkakaguluhan, 'di ba? O kagaya kung saan-saan, sa probinsya, sa Mindanao, gano'n. Eto meron akong papakita sa inyo, gusto ko lang pero ito nga. Ay wait lang, sobra na ano ba 'to, wait lang. Ito papasok ko sa inyo, ha. Hindi natin alam kung kasabwat pa ata itong mga kumakamay na ito, eh. Lalakihan ko lang para mas maganda. Saan na ba 'yun, panlaki? Ay hindi, hindi 'yan. Wait. Yan, ayan. Good morning po. Magandang umaga po. Yung tren, ayan yung tren. Pwede na isama yung mga pamilya ninyo. Libre na. 1+3. Isang bayad, apat ang tao. Mr. President, good morning po. Hello po. Narinig nyo? Ang sabi, 1+3, isang bayad, 3 sasakay. Anak ng tipakulong. Totoo kaya ito? Baka meron naman pakulo ito. Ang sabi, ulitin natin, ha? 1+3. Isang bayad, apat ang tao. Mr. President, Ulit. hello po. Next time po, pwede na isama yung mga pamilya ninyo. Next time daw, pwede isama yung pamilya. Isang bayad, 3 sasakay. Totoo yun? Anak ng tipakulong. Asahan natin, kailan kaya mangyayari to? Kasi sinabi niya, eh. Baka mamaya, yung bigas nga. Ay, mga kasama, mag-comment kayo kung meron pa kayo nakikitang 20 pesos sa bigas. Yun lang ang naobserbahan ng ating kababayan na si Leslie. Kuya Goods, wala na yung bigas. Hindi natin alam kung saan na napunta yung 20 pesos. Baka, yun ay, ano lang, sabi-sabi, chismis na lang ata ngayon. Hearsay na nga lang. Libre na. 1+3. Isang bayad, apat ang tao. Mr. President, good morning po. Hello po. Magandang umaga po. Thank you. Good morning. Mr. President. Dito tayo. Daming kasabwat, ano? Saan ka nakakita? Ayan, walang mga pasahero. Puro solid sa kanila. Pero kung ito, may pasahero dyan, hindi papasinin. Kung totoong pasahero, hindi papasinin. Wala makikipagkamay. Sabi ni Aling Lorraine. Totoo lang yan. Diba? Sa tantan nyo mga kasama. Kasi, wala na kasing nagtitiwala, sabi ni Aling Melinda. Wala na nagtitiwala. Eto, ano yung istorya dito? Sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itinalaga si Police Major General Nicolas Torre III bilang susunod na hepe ng Philippine National Police, ayon sa anunsyong ginawa ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa isang press briefing sa Malacanang Palace. Si Police Major General Torre ay opisyal mula sa Philippine National Police Academy, tagapaglunsad Class of 1993, at kasalukuyang nagsisilbing Director ng Criminal Investigation and Detection Group, ang pangunahing unit ng PNP na nakatuon sa pagsugpo ng malalaking krimen at sindikato sa buong bansa. Si Police General Romel Francisco D. Marbil, ang kasalukuyang hepe ng PNP, ay nakatakdang magretiro sa serbisyo sa June 7, 2025. Gaganapin ang Malapit na change pala. of Malapit na pala. Naku. Ano kaya ang mangyayari dito? June 7, tapos June 30, pag-upo ni BP ni Ate Amy, hahalungkatin na naman yung iba na nagplano daw di umano. Tapos retirado na siya, wala na siyang power. Naku. Ano kaya ang kahat ng mga kasama? Sa tanta nyo,
Kayo, mag-comment kayo kung ano yung makikita nyo, kahantungan ni Chip Chip. Sa palagay nyo, diretso ba sa oblo ito? Kasi yung mga nasa dahig na mga senador ay nagsalita na. Di ba? Talagang may mananagot naman talaga. Dahil doon sa agarang pagpapadala kay Tatay Digong sa dahig. Tapos, wala nang 1 taon, 6 months na lang, tapos na rin ang karir. Kasi ang pagkakalam natin dyan, 6 months to 1 year na lang ata, pa-retired na itong mga umupong chief. Ganun na lang kasi ang serbisyo nila eh. So, kumbaga, trophy na lang yung pwesto na yan. Oo. Command ceremony at retirement honors para kay Marble sa June 2, 2025. Sa isang maikling pahayag, ipinahayag ni Marble ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa Pangulo at sa sambayanang Pilipino para sa tiwalang ibinigay sa kanya bilang ika-30 hepe ng PNP, at nanawagan sa buong kapulisan na ibigay ang kanilang buong suporta sa papasok na pinuno. Si PM Gen Torre ay isang masipag, subok na at may matatag na prinsipyong opisyal. Buo ang aking tiwala na kanyang ipagpapatuloy ang pamumuno sa PNP ng may integridad at malinaw na direksyon. Hinihikayat ko ang bawat pulis at kawani ng PNP na ibigay sa kanya ang parehong suporta at kooperasyon na inyong ipinagkaloob sa akin, ayon kay Marble. Ipinahayag din ni Marble ang kanyang positibong pananaw na ipagpapatuloy ni Torre ang pangunguna sa PNP upang mapanatili ang tagumpay. Nako. Naku, pag pinagpatuloy pa niya kung ano yung pinagagawa niya, naku, ewan ko lang sabi ni Aling Maria. Baka talagang problema ang ibigay. At tigil-tigilan na nila ang mga Duterte. Baka mamaya, sila magkaroon ng problema pagdating ng huli. At humingi ng sorry pagdating ng huli. Bakit? Pag upo ni Bibi Sara, sigurado. Si Mayor Baste, galit din. Di ba, nagsalita siya sa dahig? Oo. At si Senador Marcoleta, nagsalita din sa dahig. Ano sa palagay natin ang mangyayari dito? Eto. Kasi marinig yung mga binanggit o sinabi ni Bibi Sara, pakinggan natin ito mga kasama. At tapusin natin ito para maintindihan nyo kung ano yung bagay-bagay na dapat nyo malaman. Para kami ay mapakinggan at para tayo ay magsama-sama ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyo at baka makalimutan ko mamaya dahil sa sobrang excited ng aking mga mensahe sa inyo. Mag-ingat kayong pauwi mamaya o bukas o kailanman na babalik kayo sa inyong mga tahanan. Salamat po, VP. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay sa lahat po ng ating mga guest speakers ngayong araw na ito. Isa-isahin ko po ang mga pangalan. Tulungan niyo po ako kapag meron akong nakalimutan na pangalan. Ang una pong nagsalita ay si Dr. Richard Mata. Yun. Ang sunod na nagsalita ay si Maharlika. Ang sunod ay si Attorney Vic Rodriguez. At nandyan din po si Senator Robin Padilla. At si Senator Amy Marcos. And si Senator Rodante Marcoleta. Sandali, pag sabay-sabay ka nagsasalita, hindi ko naririnig. At, yes, of course, dito na siya nakatira. Si Attorney Harry person natin, Attorney Harry Roque. At nandito din si Congressman Bem Noel ng Anwaray Party List. At si Councilor Gurley Balaba. Conland. Malcolm Conland. Sino yun?
Okay. Sino pa? Oo, nakalimutan ko ang aking kapatid. Ang aming Vice Mayor-elect at kasalukuyang Mayor ng Davao City, Sebastian Duterte. Kung Claude Bautista. At Congressman Claude Bautista ng Davao Occidental. At andito din po ang kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Uncle ko po, si Benjamin Duterte. Yun. Okay. Meron pa nakalimutan? Vic Rodriguez! Vic Rodriguez, tapos na kanina. Tapos na, Dr. Mata. Senador Marcoleta. Asawa po ni Dr. Mata, si Mrs. Erica Mata. Okay. Sigurado kayo? Walang nakalimutan sa pagpapasalamat. At ang susunod na pagpapasalamat ay sa lahat po ng volunteers ng ating rally gathering ngayong umaga na ito. Nagpapasalamat po ako sa kanila. Hindi ko po sila maisa-isa dahil napakalami po ng volunteers natin dito sa The Hague at sa Netherlands at iba't ibang mga lugar na nagsama-sama para mabuo yung ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga iakyat po ang kamay, mga volunteers. Yan salamat po BP at happy birthday sa iyo. O eto, umaasa pa eto na ba? Ano pangalan nito? Prosecutor panel, umaasa pang matutuloy ang impeachment. Naku, wag na ho kayo umasa. Basura ang abutin yan. Sa totoo lang, hindi na ho uusad yan. Nandyan na yan, nandyan na yan. Pero hindi na uusad. Mas nakakalamang ang nakakarami. Nakakalamang ang mga senador na ayaw sa impeachment. Pasok. Ang pagpapaliban sa presentation ng Articles of Impeachment sa June 11, umaasa si Representative Lawrence Defensor na matutuloy pa rin sa July 30 ang Asa ka pa? Matutuloy pa sa June 13? Wow. Tapos na nga ang 19th Congress ng June 13. Aasa ka pa. Kiss me yung marimar naman. Talaga naman. paglilitis kay Vice President Sara Duterte, binatikos ng mambabatas ang posibleng karagdagang delay na anyay masama para sa demokrasya. Nababahala rin si dating Senadora Laila de Lima at sinabing maaaring senyalis ito. Apa yan? Bakit ka nababahala? Bakit? Pag upo ni Bibi Sara sa pagka-presidente, doon ka nababahala? Kung ako sa'yo, magtrabaho ka na lang na maayos. Diba? Huwag ka na makisawsaw sa politika. Total, nanalo ka na naman eh. Bakit ba kayo tumakbo? Taka lang saglit lang Bakit ba kayo tumakbo? Ng party list. Para saan? Magtrabaho o maghiganti? Yan ang tanong ni Aling Lorraine. Nagtatanong lang ang tao. Ano ang gusto nyo? Ipakita sa taong bayan na kaya kayo nanalo, kaya kayo tumakbo para maghiganti at batikusin ang mga Duterte. Ganun ba? Hindi nakakatuwa yun. Oo, imbis na umunlad ang bansa at magtulungan-tulungan kayo, ginagawa nyo. Talagang pinababagsak nyo, pinalulugmok nyo. Bakit? Ito, preparation, gastos ito Pondo ng bayan ito Isipin nyo nga, preparasyon pa lang yan Yung mga gagamitin dyan, yung trial draw, yung robe, pera. Yung mga pagkain dyan, pera. Diba? Isipin nyo ngayon, gastos. Dapat yan itutulong na lang sa taong bayan. Nahahati-hati pa. Tapos kayo pa nagpapagulo. Yung iba, tumatahimik na nga, ayaw na nga. Yung mga senador, ikaw, na party list lang ang tinakbo mo. Diba? Nakaka-bad trip naman, sabi ni Aling Marie. Nakaka-bad trip talaga kayo. Wala na kayong ginawa kundi paguluhin ang bansa. Naku. O ng tangkang pagbasura ng Senado sa kaso. And they said that they will prioritize the priority bills under the LEDA. But as for any further delay, it's very bad for democracy. It's not a good reflection of how the Senate wants to proceed with this impeachment trial. Isa yan sa mga senyales na sa tingin ko may nangyayari. Sa tingin ko meron na ganyang usapin that kinoconsider na nila yan to kill the impeachment trial.
Oh. Bakit kayo asar na asar kung hindi matuloy? Kayo-kayo lang talaga ang may gusto. Yung mga senador, ayaw na rin kasi gusto nila magtrabaho ng maayos. Meron mang ilan-ilan. Oo, yung kakampi mo, eto, naniniwala kahit naman ng mga taong bayan, naniniwala din na lahat ay politika. 'Di ba? Lahat ay politika lang. Bakit? Ayaw nila magtigil. Ayaw nila magsitigil mga kasama. Oo, ng mga bagay-bagay na dapat wala na. Tapos na kasi tapos na ang politika. 'Di ba? Tapos na ang pangampanya. Tapos na may nanalo na, finish na. Sa 2028 naman ang susunod. Ito. Ito na naman sila nakakagigil, 'di ba? Patuloy ang paghahanda ng legal team ni Vice President Sara Duterte para sa nalalapit na impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Muling iginit nito na minamadali at hindi dumaan sa tamang proseso ang kaso. May partner umano ng panggigipit at hindi patas na isinasagawa ang mga pagdinig ukol sa confidential funds. Binatikos din ni VP Duterte ang mabilis na pagpirma ng mahigit sa 300 kongresista na duda niyang nabasa at Last minute nagsipirmahan. Bakit? Meron daw natanggap na 150. Ang bilis, no? Bago mag-end yung ano nila. Bago sila magbakasyon. Sa bagay, sabi ni Aling Lorraine, gagamitin daw sa pamumulitika. Yung iba, ginabaan. Natalo. Dahil sa natalo, meron naman silang gustong pahiwatig. Yung anak naman ng spokesperson ng Kamara, anak ng Tipaklong naman. Panibagong istoryahin na naman. naintindihan ang dokumento. Tinawag niyang bloodbath. Impeachment na ayon sa kanya ay simbolo ng personal na pag-uusig matapos siyang magbitiw sa gabinete. We have always said that the impeachment is a political persecution. It is the administration going after I resigned from the cabinet. And if it's a persecution, it's some sort of crucifixion against me. Diba? And so when there's a crucifixion, there's blood. So it's a bloodbath. My bloodbath. So I'm just sad that many people refuse to understand the context wherein I give a statement. Diba? Hindi kasi maganda yung ginawa ng mga bakulaw. Mantakin nyo, minabilis, minadali. Wala sa... Kasi kung ikaw ay merong impeachment na ipapile sa'yo, daan mo sa maayos. Hindi yung mabilisan. Dahil yung unang, sino ba na unang nag-file? Yung mga kaliwa, di ba? Hindi tinanggap. Gumawa na, meron naman nag-file. Ito sila Bakulaw. Si Lai. Yung grupo ni Lai, nag-file din. Hindi rin naharap. Ang tinanggap, yung nakakarami. Yung mga congressman na pumirma. Yun ang tinanggap. Mantakin nyo. Di ba? Kung hindi ba naman sila mga ob-ob, akala nila, hindi marunong yung ini-impeach nila. Akala nila, mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Hindi Akala nila, sila na ang tunay sa tunay. Pagpatuloy natin ito. Samantala, idinagdag ni Dizon na hindi rin matutuloy ang dry run ng odd-even scheme sa EDSA na nakatakda sa June 16. Ipagbabawal ng plano sa pamamahala ng trapiko ang mga pribadong sasakyan sa highway sa loob ng 3 araw sa isang linggo, depende sa huling digit ng kanilang mga plaka. Kinumpirma ng MMD. Tama lang yan. Bakit? Pampagulo, pampatraffic. Biruin mo may sasakyan ka. Parang 2 beses ka na lang sa kalsada. 3. Di ba? Dapat, kung ano lang yung coding mo. Yun. Mas best na yun. Eto, kung may trabaho ka, isa lang ang sasakyan mo. Ano mangyayari? Baka susunod, motorcycle, may coding na rin. Baka mamaya niyan, sa susunod niyan, maglagay na rin ng coding para sa mga motor. Saklap naman. Di ba? Wala nang nangyari. EAA na responsable para sa patakaran, ang pagkansela ng scheme, at sinabing mananaig pa rin ang umiiral na number coding.
Ang pagpapaliban ay magbibigay sa amin ng oras upang maghanap ng iba pang mga opsyon sa pagpapagaan ng trapiko para sa EDSA rebuild na hindi gaanong pabigat sa mga motorista at publikong bumibiyahe, sabi ni MMDH Chair. Ito lang ang the best dyan, mga kasama. Kung talagang gusto nyo lumuwag ang kalsada at maging maayos, gamitin nyo yung taktika ng ibang bansa. Marami nga lang mawawalan ng trabaho. Pero sigurado, gaganda ang luluwag. Pero hindi pa rin eh. Bakit? Yung kalsada sa atin dito parang two-way lang eh. Oo, yung design. Pero pag pinalakihan mo yan, nag-cut ka dyan ng mga 3-way, 4-way, yan. The best yan. Pero hindi magagawa dahil marami maapektuhan. Kasi dinurobo ng mga durobo. Noong durobo, yung matatagal ng durobo, pinera nila yan, yung mga kalsada na yan. Hanggang sa muli, kung umabot ka sa video na ito, ayan, sabi mo kung nasaan lugar ka, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. At like, share yung video. Bye-bye!